Ito na po ang pinakahintay po nating sagot ng ating ex-President Duterte hinggil po sa gentleman's agreement. No, dinideny po ni ex-President Duterte na nagkaroon po ng gentleman's agreement. Pero po sinasabi po ng China, naninindigan po ang China na meron po talagang kasunduan dyan. No? Kaya sisimulan na po natin to. Huwag niyo po sanang kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para ma-update kayo kapag naglalabas tayo ng gandong reaction video. Sisimulan ko na po to. Let's do this. Pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang aligasyon na umano'y pumasok ito sa isang gentleman's agreement sa pagitan niya at ni China's President Xi Jinping ukol sa West Philippine Sea. Sa isang press conference sa Davao City kagabi, April 11, kinuwento ni Duterte ang naging usapan nila ni President Xi sa kanyang state visit sa China noong siya pa ang Pangulo. So, sinasabi ngayon ng ating ex-president na talagang nagsisinungaling itong si Harry Roque, no? Ay nako, hindi mo na alam kung sino paniniwalaan mo, no? Pero ito po talaga, no, coming from the horse's mouth, no? Kumbaga sabi nga nila, no, galing mismo sa ating ex-president, ito po ang kanyang pahayag. Sinabi umano ni Duterte sa China's president na balak ng Pilipinas na kumuha ng langis sa West Philippine Sea pero hindi pumayag si President Xi. Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. And since I would want to get savings instead of importing it from the exporting country. Ako nung I will dig my oil there. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Dinaritso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it. For the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble. Sa kanya na po nang galing mismo, no, sa bibig na po ng ating ex-president. Nasa yung part po yan ng China Sea na yan, yung pagkukuha na niya ng langis, no, ng oil, ay pag-aari po ng Pilipinas. So, bakit po kailangan niya magpaalam, 'di ba, kay Xi Jinping? 'Di ba? Dito pa lang po ay talaga pong may butas na po talaga ang ating ex-president Duterte, no. Ang liwanag po, no, mismong galing po sa kanya, sa atin po 'yon, no, parte po 'yon ng teritoryo po ng Pilipinas. So, bakit siya magpapaalam? So, ibig po sabihin po talaga dito ay talaga pong kumbaga wala pong paninindigan po ang gobyerno ng administrasyong Duterte noon. Isipin niyo po 'yun, atin po 'yun. Pero bakit siya magpapaalam sa China? 'Di ba? At ito po talaga 'yan, no? Kaya po talaga ay talagang gusto pong kunin po ng China yung mga parte po na yan dyan po sa West Philippine Sea dahil nga po mayaman po talaga ang West Philippine Sea, which is yung teritoryo din natin sa langis, no, sa oil. Talaga pong po, mapagkukuhanan po talaga yan. Kumbaga pera po talaga yan, no. Kaya po ito po talagang pahayag po nito na ex-president Duterte ay may butas po talaga siya dito. Wala po siyang paninindigan ng kanyang gobyerno dito kasi po atin pong teritoryo yun Bakit ka magpapaalam sa kalabang bansa o sa ibang bansa kung sa iyo yun? 'Di ba? Para mo na ring sinabi, no, kumbaga halimbawa ay meron kang punong mangga sa iyong bakuran, no? Magpapaalam ka ba sa kapitbahay mo para pumitas ng bunga? 'Di ba? Hindi, kasi sa iyo yun. Diba, common sense lang po to, no, ang paggaganahin po natin dito, no. Kumbaga po talaga ang ating presidente po noon ay talaga pong ayaw po talagang kalabanin po ang China, which is unethical po yon na yung sinasabi niya na yon dahil po
sa kanya na rin po nanggaling talaga na nasa teritoryo po natin yung pagkukuhanan niya po yun ng langis. Diba? Pero po natatakot po siya sa China nung binantaan siya ng China na wag mong gawin yan kasi nga magkukos yan ng trouble. Diba? Sabi pa ni Xi Jinping na magkaibigan tayo pero wag mong gagawin yan kasi talagang magkakaroon tayo ng problema dyan. Parang ganun po, diba? Ay nako. Diretso po natin. Ayon pa kay Duterte, kung pagpipilitan niya ay maaaring maglunsad ng gyera ang China Aroy. at maaaring matunaw ang Pilipinas. Maaring matunaw ang Pilipinas, no? Grabe, no? Uulitin ko po sa inyo, no? Kung ang Taiwan nga po ay sobrang liit po, no? Malaki pa po ang ating Luzon, no? Ang ating Luzon, napakaliit po ng Taiwan. Bakit po hindi po nalulusaw sa China, no? Isipin nyo yun, di ba? Bakit hindi ginigera ng China? Kung meron dapat pong malusaw po talaga ay ng Taiwan. Dahil napakatagal na rin po ng kanilang sigalot. At talaga pong ang Taiwan po ay physical pong nakikipagbakbakan sa China, no? Talaga pong pag nagpunta po ang mga Chinese vessel po doon sa teritoryo po nila ay itinataboy po talaga ng Taiwan government. Pero may nangyayari po bang gera? Wala, di ba? So masasabi po natin, no, pasensya na po kayo sa word ko, no, wala po talagang bayag ang gobyernong Duterte. Duwag po talaga. Pasensya na po kayo sa word ko, no, kasi yun po talaga, no, talaga pong ayaw niya talagang lumaban sa China. No, duwag po, no. Ito po ang nakapagtataka dito kasi po pagdating po sa ating mga mamamayan, no, nagkaroon pa nga po siya ng campaign po tungkol sa droga. Talaga pong napakatapang po ng ating ex-president. Pero bakit po sa bansang mananakop sa atin o sa kalabang bansa ay naduduwag po ang ating ex-president? Di ba? Yun lang po, no? Kaya sana po ay matauhan na po kayo lahat, no, ng mga loyalista dyan. Dahil po hindi po talaga tama po ito, no, ang ating ex-president. Ngayon mo marirealize, no, lahat ng mga sinasabi po niya patungkol po sa China ay talaga pong yukong-yuko po ang ating ex-president. Tandaan niyo po, no, paano na lang po kung siya pa rin po ang ating presidente ngayon. Nako po, baka nga po matupad na po yon na ang maging kapitbahay mo paglabas mo ng bahay mo ay puro Chinese na. Baka nga po maging province of China na po tayo dito sa Pilipinas, no? Diretso po natin to. Ang pagkaintindi ko pag sabi na there will be trouble if we insist on our own way there, China will go to war. Wala na umanong kasunod na meeting na nangyari pagkatapos noon. Wala rin umano siyang tinatago na anumang gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas dahil kasama niyang pumunta noon sa China si dating National Defense Secretary Delfin Lorenzana, National Security Advisor Eduardo Año, former Armed Forces of the Philippines o AFP Chief Hermogenes Esperan Jr. at ilan pang cabinet members. The only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan, no movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Samantala, hinamon din ito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na subukang magtayo ng gusali o anumang istruktura sa West Philippine Sea. Aray, sabi ko kay Bangkaws, stop complaining and expounding on it. Do it and repair. Yan ang sasabi ko sa kanila. Para sa akin, no, mas mabuti pong talagang lumalaban po tayo o meron po tayong paninindigan para ipaglaban po ang ating bansa tulad po ng ginagawa ng ating President Bongbong Marcos. Kaysa po sa sinasabi nyo, no, na talagang walang bayag ang Duterte administrasyon, no, na tinakot ka lang ng China, na sinabi ng China na in your own word, no, na malulusaw ang Pilipinas, no, naduwag ka na. At mismo sa teritoryo mo, doon ka naman kukuha ka mo ng langis, ay magpapaalam ka pa sa China. Ano ba naman yan? Nakakatawa po talaga, no? Tapos po ngayon ay magsasalita siya patungkol doon sa diskarte po ng ating
ex-President Bongbong Marcos, anong karapatan mo ay yung mismong ikaw yung namumuno ay hindi ka naman pinakialaman dyan at ikaw ang dahilan kung bakit tayo binobomba ng China ngayon. Dahil po ang China po talaga ay naninindigan na meron po talagang gentleman's agreement na which is mamaya po ang itatalakayin po natin yan, no, ating susunod po dito. Diretso po natin to, no. Medyo natatawa po talaga ako sa mga sinasabi po ng ating ex-president, no. I challenge them na sila man na sa gobyerno ngayon, di-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that. Gawain na nila ngayon gusto nilang gawin. I-patrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happened. Mr. President, I am challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Di subukan nila. Kami takot. Ayaw namin ng gera. Alam naman po namin yung talagang mulat sa puno. Takot po kayo. Isipin nyo, no? Ito po talaga malinaw dyan, no? Kaya po tayo maghahalal ng ating pinuno sa ating bansa para po ipaglaban po ang ating bansa. Hindi po para matakot tayo sa ibang bansa, sa kalabang bansa. Ganun po yun. Kailangan po meron po tayong paninindigan. Diba? Ganun po talaga yun eh. Nasa ano po, kahit nga po sa national anthem po natin yan, nandiyadyaan eh, di ba? Nandiyadyaan po yung lyrics, di ba? Aming ligaya ng may mag-aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo, di ba? Sayang po naman po yun, no? Ang ating national anthem at yung mga ating po mga bayaning nagpakabayani po na namatay po na ipaglaban po ang ating bayan. So, nasaan po ang patriotism po ng ating ex-president dito? Wala. Di ba po? Hindi niya po maipaglaban ang ating bansa. Bilang tayo ay Pilipino. Di ba? Puro po pagyukod po ang kanyang ginagawa dito po sa ating kalabang bansa mulat sa pool. Di ba po? Ay nako, diretso natin to. Go ahead. Bring in Japan and the rest of the ASEAN countries and let us see what happens. Tiniyak naman ni dating Pangulong Duterte na pag-aaralan din umano nito ang lahat ng mga agreement na pinasok ng pamahalaan noong panahon niya. Lalaine Moreno, Grabe, no, kung iisipin nyo talaga, no, talaga pong wala po talaga. Hanggang ngayon po, no, naninindigan po talaga siya, nayuyukod po siya sa China, no. Talaga pong nakakapanindig balahibo po itong statement po ng ating ex-president, no. At ngayon po ay nangingialam din po siya sa diskarte po ng ating present president na si Bongbong Marcos, no. Nagawin daw, magtayo daw ng kung ano-ano daw doon, no, sa West Philippine Sea, no. Wala, hindi mo na diskarte yon. Iba ang diskarte ng aming presidente ngayon, no. Wala ka na po sa posisyon para po magsalita ng ganyan, which is yung administrasyon nyo po ay kayo po ay talaga pong hindi naman po ano dyan, kumbaga talaga pong hindi nyo na ilapaglaban ng karapatan natin bilang Pilipino, bilang may teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Ito na po, no, didiretso na po natin to. Ito na po ang statement po ng China, no? Iginiit na nagkaroon ng kasunduan si Duterte administration kaugnay ng Ayungin Shoal. Dito po ito po, no, kinokontra na po ng China. Panoorin na po natin to. Iginiit ng China ang pagkakaroon ng gentleman's agreement ng Beijing at administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng West Philippine Sea o South China Sea. Batay kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal na tinatawag nitong Renaijiao dahil sa anyay pagtanggi ng Pilipinas na alisin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. Gayon din ang pagtanggi ng kasalukuyang gobyerno sa pagkakaroon ng gentleman's agreement sa Diba? Isipin nyo, diba? O, mismong China na ang nagsasabi na meron po talagang gentleman's agreement. Ito pong ating ex-president Duterte ay naguhugas po ng kamay, no? Ay niyang siya ang mabiblame dahil po tayo ay patuloy pong binubomba ng water cannon o hinaharas po ng China dahil po dyan sa gentleman's agreement. Ayan po, mismong na po ang China
ang nagsasabi na meron po talagang gentleman's agreement. No, so sino pong paniniwalaan po natin dito? Kasi po, no, common sense, no, lagi ko pong sinasabi sa inyo na noon pa man, nung hindi pa man nagsasalita pong ating ex-president hinggil po dito sa gentleman's agreement, na sinabi ko po na baka po talaga meron po talagang gentleman's agreement. Kasi po, common sense, hindi po tayo haharasin ng China dyan sa West Philippine Sea sa ating paglalayag kung talaga pong iniisip po nila na wala po tayong nilalabag sa kanilang sa kasunduan na yan, di ba? Magiging peaceful po yan. Talaga pong pwede po tayo na na maglayag dyan nang hindi po tayo haharasin ng China. Kasi po, alam po talaga nila na meron po talagang agreement. Di ba po? Kaya po para sa kanila talaga, tayo ay lumalabag sa gentleman's agreement na yan. Ayan na po, lumabas na po mismo sa China na meron po talagang gentleman's agreement. So sa tingin po talaga ng China, sa ating present na gobyerno ngayon ay lumalabag po talaga tayo kasi po nagkaroon po talaga ng gentleman's agreement si Xi Jinping at si ex-president Duterte. So talaga po, no, makikita po natin dito talaga po na naguhugas po ng kamay ang ex-president. Naalisin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre. Gayon din ang pagtanggi ng kasalukuyang gobyerno sa pagkakaroon ng gentleman's agreement sa pagitan ng Beijing at Duterte administration. Inabando na rin umano ng Pilipinas ang kasalukuyang pagkakaunawaan ng China at Pilipinas sa issue ng Ayungin Shoal at nagpadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Hindi nga kasi i-honor ng ating present na gobyerno ang gentleman's agreement na yan, di ba po? Kasi po ibang gobyerno na po ito eh. Si Pangulong Bongbong na po ito. At wala nga pong written agreement, yung gentleman's agreement na yan. Di ba? Kumbaga po, laway-laway lang. So, paano pong i-honor? Mismong galing na nga po sa ating President Bongbong Marcos na hindi man lang inendorso sa kanya o wala man lang nagtimbre sa kanya na meron pong gentleman's agreement. Lalo't nung papasok pa lang siya bilang isang presidente ng ating bansa, no? Wala po talaga. Kaya po kahit po siya ay naguguluhan dyan at wala po siyang knowledge na meron pong gentleman's agreement. Na which is sinabi na rin po niya na hindi po niya i-honor yung gentleman's agreement na yan. Lalo po na wala pong nag-endorso sa kanya yan at wala pong written agreement between China and the Philippines na hindi po inano sa kanyang gobyerno ngayon sa pamumuno ng ating Bongbong Marcos Jr. Di ba po? Common sense po yan at talaga pong ang ating presidente po talaga ngayon ay napakamasigasig po talaga na talaga pong palagan po itong China. Hinggil po dyan sa panghaharas po nila sa atin sa West Philippine Sea. Kaya po hindi po pwede po yung sinasabi rin po ng China na yuyukod lang po o susunod lang po itong ating Pangulong Bongbong sa gusto nila. Di ba po? Sobra-sobra na po sila, no? Kahit nga po sa teritoryo po natin ay hindi na po tayo makapaglayag po ng malaya dyan dahil po sa panghaharas nila. Grabe po yung China, no? At grabe rin po ang topic po na to kasi po sinasabi po ng ating ex-president Duterte na wala pong gentleman's agreement, pero ngayon po ay sinasabi ng China na meron pong gentleman's agreement. So sino po kaya ang paniniwalaan natin dito, no? Kayo na po ang mag-decide, matatalino po tayong lahat. Diretso po natin to. Itinatanggi ng Malacanang ang pagkakaroon ng pangako ng Pilipinas sa China na aalisin ang barko. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., nangingilabot siya sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ni dating Pangulong Duterte sa China kaugnay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Diba po? Napakalinaw po ng sinabi ng ating presidente, no, nangingilabot siya, diba? Sabi niya nga po, no, I am horrified, diba, sa gentleman's agreement na yan. Kasi lahat po naman talaga kikilabutan dyan eh. Isipin mo po, no, ikaw po ay presidente ng bansa mo. Diba? Tapos makikipag-agreement ka sa kalaban, sa sumasakop sa'yo. Diba? Yung term ko nga po, no, hahalik ka sa puwet ng, ng pamamahala ng ibang bansa, ng China. Diba po? Matatakot ka sa pananakot nilang tayo ay malulusaw, na tayo ay bobombahin. Diba po? Ilang ulit ko na pong sinabi na yung Taiwan po talaga napakalit na bansa. Ba't hindi nila mabomba? Ba't hindi nila magera?
Di ba po, ampaw po yung China na yan, no? At kaya po nakakabilib po talaga ang ating President Bongbong Marcos kasi po tayo po ay pumapalag, no? Hindi man po tayo pumapalag ng pisikalan sa kanila sa pagwawater cannon nila, tayo po talaga ay pumapalag sa legal na paraan, dinadaan po sa international law ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Kaya po ito po talaga, no? Ito po ang magandang topic po dito na si Duterte po ay dinideny na meron pong gentleman's agreement, pero po ang China ay naninindigan na meron pong gentleman's agreement. Na kaya po nagagalit po sila ngayon sa ating present administrasyon kasi po na pakiramdam po talaga ng China na nilalabag po natin ang gentleman's agreement na which is laway-laway lang na hindi po e-epekto sa ating present government ngayon sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, no, anong palagay nyo rito sa ating topic na to, no? Ilagay nyo dyan sa comment section. Mag-comment lang po kayo dyan, no? Huwag nyo po sanang kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po ma-update kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Huwag nyo rin po sanang kalilimutan na mag-like sa ating video para makita pa po ng maraming tao ang aking mga reaction video. Mag-iingat po kayong lahat until next time. God bless and peace out. Bye!